Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Itong video na ito ay para sa mga kababayan ko, especially dito sa mga homeowners dito sa Canada at sa Amerika, kung saan maraming mga tao na maraming mga homeowners ang nakakalimot o hindi napapansin ng isa sa mga issue kung bakit binabaha ang kanilang lugar. Kung saan dito sa North America, mataas na porsyento ng bahay, halos lahat ay may basement. Sana ipakinggan ninyo hanggang sa huli. Ito para sa mga homeowners. At hindi ito limitado sa mga homeowners lang. Sa mga tao na nagre-renta, naghahanap ng bagong apartments, at lalo na titira sila sa basement, importante na matunghayan, panoorin nyo dito. Dahil ito mga telltale sign, mga senyales na maaaring may problema sa basement ng uupahan ninyo. Dahil kung ito hindi maayos ang landscape at hindi maganda ang design ng kanilang walkway sa paligid ng kabahayan, ay maaaring there's a good chance na nabahana o babahain pa o magiging damp, magkakaroon ng problema ng tubig na problema sa basement. At hindi nyo gusto yon. Ito mga titingnan ninyo. Kailangan, at pwede nyo tanong sa kanila, may sump pump ba sila, kamusta ang waterproofing ng bahay, at yung pitch, yung pagkakadesign kung saan ang nilalakaran nyo ay medyo naka-point palayo sa bahay. Papaliwanag ko sa inyo, sana itunghayan ninyo. At kung hindi man ito sa inyo, para sa inyo, ay sana i-share ninyo sa mga kababayan natin, kakilala natin na nakatira sa basement o bibili pa ng bahay. Mapaluma man ito o mapabago. Alright? Enjoy the video, kaibigan. Kaibigan, welcome back. Narito tayo sa tagiliran ng bahay kung saan nagkaroon kami ng malakas na thunderstorm. Yung talagang buhos at biglang tila ngayon. May araw pa nga. Madalas ganito ang sitwasyon sa Canada, lalo na dito sa Ontario, sa Greater Toronto area. Okay, nakita niyo dito yung mga pipes natin dito. May rubber tayo, may plastic, yung mga extension, mga elbows. Dahil, kaibigan, ang ginawa ko ay may mesh pa rin nga tayo dito. I-explain ko sa inyo. Make sure may kayong EDC lagi, ha. Hindi nyo alam kung kailan nyo gagamitin ng mga screw, Phillips, blades, even bottle opener. Although, kasama lang yun. We don't really need that anymore. Nakalagay siya dito dahil yung ating lupa ay lumubog. Normal lang yan, lumulubog. Kapag winter, nagsiship up and down. Nagsiship umakit ang lupa. At pag winter, dahil nag-yellow, nag-expand. At pagdating ng spring, pag tunaw ng yellow, bumabagsak yung mga natunaw na yellow, nagkakaroon ng puwang, nabagsak ang lupa. At ang resulta, ang napakaganda natin, pinaghirapan natin na walkway ay nagkaka-crack at dahan-dahan silang lumalayo. Pagbagsak nila, hindi sa dating posisyon nila, kundi maring mas malalim, kung maring crooked. Kaya may mga gap tayo. Hindi ganyan dati ang gap niyan, kundi ganito noon, tight. Ngayon ay palaki ng palaki. At kita nyo, nakababa na siya. Ngayon, balik tayo dito. Itong aming cold room, kaibigan. Sa bawat bahay sa North America, 99.99% meron silang cold room. At ito, dahil may mga lumang bahay, ito ay meron dito kung saan hindi yan insulated yan, pero walang heat kami dyan. Kaya magandang pag-imbak ng mga halaman ninyo na annuals. Ngayon, balik tayo dito. Nandito ang aming sump pump, pinaka lower part ng bahay. Nandiyan ang sump pump namin kung saan gumawa ka ng balon. Diba? Nagkukay sila dyan, 3 feet ang lalim, maybe 4, hanggang makuha nila yung more than that. At hanggang makuha nila yung pinakambaba kung saan ang pundasyon. Doon tayo dahan-dahang tumataas ang tubig, at sa pamamagitan ng sump pump, pag na-detect nila na mataas ng tubig bago pa umawas, ay pinapump nila palayo papunta dito kung saan nakahook na ang pipe. Ako naglagay niyan. Alright? Nilagay lang ng installer yan dito, at ako na yung nagpatuloy kung saan ko dinikta, kung saan lalabas to, kung saan malapit sa kalsada. I'll show you mamaya. Ngayon, dahil malakas ng ulan, ay dahan-dahang napupuno ang well natin, ang balon natin, at once na ma-trigger yan ng tumaas pa ng konti,
at meron siyang line, yung trigger point niya, mag-activate yung ating sump pump. Motor na 1, 2, mataas yung motor namin, maybe almost 2 horsepower. That's more than enough. At ito ang papakita ko sa inyo, malaking trabaho to. Maganda lang tingnan, pero pag umulan, nakikita ninyo ang mababang part. Kailangan mataas ang inyong sa mga may bahay to, alright, dahil importante to. Itong point na to sa daliri ko, yan ang pinakamataas nyo. Mas mataas pa dapat ito kaysa dito. Alright? Kaya kung maglalagay kayo ng jolen, ng holen, or magpapatakay ng tubig, automatic bababa yan papunta sa inyong kapitbahay. Yan ang kailangan, hindi magstay siya dyan. Ngayon nag-stay dito ang aming tubig, dahan-dahang nagtitrickle yan pababa. Nothing to worry about, okay lang, dahil kikita nyo itim na yan, we're properly na waterproof ang basement namin noon pa. Cost us a fortune para gawin buong bahay hanggang garahe. Kaya that's another story, that's another video. Kaya protektadong bahay, hindi ako nangangamba. Pero kailangan nating maging maingat lalo para ayudahan ang pag-waterproof. Kaya kailangan ang lahat ng tubig nito palayo. Alright? Kaya ang gagawin ko ngayon na pinangako ko last year, hindi ko nagawa, kailangan bago mag-winter, itataas natin ito mga maybe 2-3 inch, okay, at pitch down habang ito'y pababa. Alright, at dito sa mga batuhan na to, mga pebbles na yan, naghukay ako nung unang panahon pa. Alright, bago pa mauso ang buhay Canada, unang panahon pa, almost 20 years na naghukay ako dyan ng maybe 6 inch pipe perforated at isang solid pipe perforated yan para pumasok ang tubig sa pipe at dalhin papunta sa labas din. Ang tawag din French drain. You can check that. French drain, napakarami yan. It's a must. Meron kayo yan. Kaya kung may pooling water kayo sa backyard, tagiliran, at malapit sa bahay, you gotta draw that away sa pamagitan ng pinakamahusay at kainin yan sa mga kalalakihan. Di ba? Magandang activity yan, magandang workout. Maghukay kayo, insert some perforating at solid pipe. May cloth yun at lahat. Marami niya sa internet information. Hindi na ako mag-go through niyan. Ito ang gagawin ko. Kailangan i-lift ko lang yan mga bato at dalagyan natin ng HPB yung tawag. Itong bato na to. Nag-interlock sila. Once na mabigtik yan, itong mga kakaibang uri niya, magiging mag-interlock yan. Kailangan mapitpit. At yan ang nag-hold, yan ang pundasyon ng mga bato natin. Alright, we will need a few more bags dahil bumubog nga. Normal lang yung lumubog, okay? Normal lang yon. Kaya, yun ang gagawin natin. Pababa. Halikit, hihintayin natin magkiki ng sump pump dahil nandito lang siya. Alright? Sump pump sa tagiliran, kita nyo, bumaba nga pala yan kaya nilagyan ko ng adapter. Bumaba, lumubog na, sumama itong tubo. Kaya hindi na even siya. Dati, pantay yan. Ngayon, nandito yan, nilagay ko dyan, binaon ko sa tagiliran against the fence. At halik kayo dito, pupuntahan natin. Dahil sa lakas ng ulan, napunta na yan ang tubig dyan. Isipin nyo yung bahay ninyo, napapaligiran ng tubig. At dahan-dahan yan, i-wick away. Dahan-dahan yan na ilalayo. Meron kanyang weeping tile na nakaturo. Paikot siya, may weeping tile at yung end nun nakaturo dito. Diyan, depende kung sino nag-install. Dahan-dahang iti-trickle away ang tubig. Pero it'll take time. Kaya pag sa kalakas ng bagyo, sometimes spring, napaka-tagal. At habang naghihintay, tinitrickle niya away ang tubig, napapaligiran kayo ng tubig. At minsan yung tubig na yun, kung ganun kalakas, tumatago siya sa mga semento, kaibigan, kaya mahirap din yun. Kaya importante na magandang landscape nyo. Even itong harap, dapat palayo ang tubig pag pumatak. Tagiliran, likod. You get the idea. Halika at maghantay tayo dito. Kung saan ko nilagay, malapit lang sa kalsada. Kalsada na yan. Kung saan natin nilagay ang ating sump pump. Nakikita ninyo yung action dito. Okay. Kinover ko na to ang napakaraming. Alright. Again, nakikita ninyo, nandun tayo, nag-uusap sa dulo yon at naghihintay tayo dito.
Okay? Makikita ninyo, tumaas ito, nilagay ko yan dito. Tumaas yan, alam ko, dahil nag-shoot out dito ang tubig. Kailangang ayusin ko to, higpitan ko to. Bakit meron ako niyan? Para walang critters or daga na pumasok. Wala naman silang pupuntahan din doon sa sump pump. Pero hey, mas mabuti na yung maingat, di ba? Ito yung sa French drain na sinasabi ko. Sump, ito ay laging sara, pero once na dumami yung tubig, nagpa-pop up siya. Sorry. Nagpa-pop up siya, kaibigan. That's why it's called a pop-up drain. Andali lang. There you go. It pops up. At mag-aagos, mag-gush dito, mag-aagos yung tubig. Ito na. Oh, nope, hindi pala. May narinig ako eh. Should be instant yan dapat. Alright, medyo tatabi ako ng konti. Okay, 9 minutes na to. We'll wait a few more. Kung talagang tumagal pa ng konti, that's good news. Ibig sabihin nun, hindi madalas mapuno ang yung sump pump, at maganda yon. Nagwo-work yung aming whipping tile na idinodrop palayo ang tubig. At dahil nga sa pagkakadesign ko ng landscape dito ng aming walkway, palayo ang tubig. Doon nagkakaroon nga, kita niyo naman yung may mga open na wala na dong interlock, doon napasok rin ng tubig. Kaya nakikita ninyo na hindi nyo mape-prevent ang pagpunta ng tubig kahit anong semento nyo or interlock o asfalto ng paligid ng bahay. Meron Alright. That's good. That's good. Naalala ko yung kapitbahay ko nun, si Barry. Sabi niya, Lenny, masyadong mataas yung ginawa mo sa pump. Kailangan mababa lang para mas... Alright, kaibigan, nabasaan na tayo. Alright? Pero, you get my point. Sa mga may bahay to, alright, kailangan natin protektahan ang ating mga bahay. Alright? Hold on. Okay, hindi na tayo maghihintay pa. Hindi ko na ikakat to dahil tuloy-tuloy ang salita ko. That's good. Ayun. Tapos na yung malakas na ulan. Dito siya may video ko na talagang umaagos ang tubig dito. Ito naman, I don't know, every 5 minutes or so. Sometimes every 10 minutes. Kapag mayat-maya sila nagpapump, maaaring ma-burn out yung inyong motor. Hindi maganda yun. Ang iba nag-i-install ng 2 motor. Sakaling masira isa nilang sump pump, merong ikalwa na aalalay. At may audible pa nga yun kapag nasira, hindi na gumagana. Emits this very, very fine pitch na pee, like that. Pagkuha ng mga audible nila. At doon nyo pupuntahan, mag-install kayo o ayusin niyo. Alright? At habang inaayos niyo yun, o kumukuha kayo ng kapalit, yung ikalawang sump pump na motor ninyo, yun na nag-handle ng load ng tubig. Kailangan ninyo laging ganon. Karamihan dito, isa lang ang motor. Alright? Sa amin, isa lang ang motor. Very heavy duty. Pero mag-install ako niyan, ang ikalawa, just to be safe. Dahil kung wala, patuloy na tataas ang tubig at pupunta yun sa drainage ninyo. At kung malakas talaga, maaaring magkaroon kayo ng tubig sa basement, sa floor nyo, kung saan maaaring masira ang mga gamit nyo. Alright? Kaibigan, yung elbow nito, binutasan ko. Kaya magtadahan na magti-trickle yung tubig niyan. Kung ano man ang matira. Alright. There you go. Babalik tayo dito. Sige rin na idea. Yeah, marami akong... Hindi lang itong ginagawa ko, kaibigan. Kaya kung ano yung kakaya ko. Ayan siya. Pump. Pressurize. Punta ang tubig dito. Napakabilis. Papunta doon sa pinakita natin. Alright? Samantalang ang tubig, ulan, ano naman, buhos, should be pitching down, papunta doon, away from the foundation, the walls, the house, diretso dito, kung saan naglagay ako ng 6-inch perforated pipe na may cloth, at dito sa banda doon may solid pipe na
it will take gravity. Kailangan naka-pitch down din. Nakaganyan, mataas dito. Gravity. Hindi ko alam kung saan naputol. Papunta doon kung saan yung naka-carry yung pop-up drain. Doon i-disperse, i-empty, ilalabas lahat ng tubig. Yan ang way. Alright? Find a way na magawa yun sa likod, sa tagiliran, at even sa harapan. Okay? Even sa harapan. Alright? Even ito, ang inyong hagdanan, kung titingnan nyo, slightly naka-pitch down palayo. Pagpatak ng ulan, hindi mag-stay ang mga tubig. Lahat papunta ron, papunta doon, naka-design yan, diretso, pababa ang driveway natin, diretso sa city. At ingat kayo, kung maglalagay kayo dito, huwag nyong ihuhop o diretso sa kanal, sa storm drain. Doon lamang sa lawn ninyo, dahil kung gusto nyong ilagay diretso sa storm drain or sa kanal, sa gutter, i-make sure na allow yun sa city nyo, dahil matitikitan kayo kung yun ang gagawin ninyo. Dito ako magpapaalam sa inyo, kaibigan, at hanggang sa muli, padayon. We'll take care of this. Another challenge, we'll take care of this. Walang problema yan. Okay, nga pala, bago ako magpaalam, kung i-hire ninyo ang guy, nagagawa nito, left the interlock, kahit interlock na tayo, tamper lang nila maayos. Cost siya 5 grand, itong style lang na to. They're not gonna even, probably, hanggang dyan lang. That's 5 grand. Okay, itong may kalayaan ko yung gagawa. Pwede nyong expand itong interlock hanggang dito. Alright, minabuti kong batuhan na lang ito. Pero, mahal ang labor dito. And I'm sure alam niyo na yan.